no, yung House Impeachment Prosecutor na madi-dismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni VP Duterte. Agad taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa kongresista na isa sa House Impeachment Prosecutors, walang mali sa ginawang verification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil subject matters ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Ito po ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa si Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng usapin ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahirapong mag-decide on his own sapagkat hindi po pwede mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Samantala, aga sa ngayon ay wala pang pahayag ang House Prosecutors, gayon din ang tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at ng House Secretary General Reginald Velasco kaugnay naman ng ikalawang petisyon na mismong ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang naghain sa Supreme Court kaugnay nitong impeachment. Balik sa iyo, Aga.